Happy Women's Month sa mga kababaihan at ilaw ng ating mga tahanan. Ito po ang ating weather update ngayong Biyernes, March 6, 2026. Dalawang atmospheric systems pa rin yung nakakaapekto sa ating bansa. Unahin natin itong hanging amihan. Ito ay nagdadala ng clear sky condition at may kasamang mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ambon. Yung binabanggit po natin na clear sky condition, klaruhin lamang po natin, ito ay mababang tsansa ng mga pag-ulan. Pero posible pa rin yung mga pag-ambon, lalo na dito sa extreme northern Luzon, yung Batanes at Babuyan Islands. At yung amihan ay umaabot din dito sa Ilocos Norte, Apayao at dito sa mainland Cagayan. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, easterlies ang nakakaapekto. Itong easterlies ay mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Ito ay nangyayari dahil sa pag-ikot ng mundo sa sarili niyang axis. At habang umikot ito ay sumusunod yung atmosphere. At yung consistent na hangin na yun po yung easterlies. At dahil sa mainit yung hangin dito sa Pacific Ocean, ito rin yung tumutulong at nag-aambag. Kaya mas maalinsangang panahon yung nararanasan natin. At actually, simula pa noong March 1 ay nagtaas na tayo ng mga issuance na may patungkol sa heat index. Para sa magiging forecast natin, bukas magpapatuloy yung hanging amihan at magkakaroon pa rin ng epekto ito dito sa northernmost part ng ating bansa at posible rin na umabot na ito sa Isabela. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama rin yung Palawan na mapapakita natin sa susunod na slide, mababa pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero heads up din po, dahil yung binabanggit natin na amihan, na ito pa lamang inaapektuhan sa mga susunod na araw, babanggitin ko rin po ulit ito mamaya, ay mas lalakas pa ito, lalo na sa Lunes. Bahagyang mababawasan yung init na nararanasan natin, pero hindi na ito yung kasing lamig na tulad nung naranasan natin noong January and February. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, forecast po ito bukas, ay 24 to 32, sa Baguio naman ay mababa pa rin, 15 to 24, at sa Legazpi ay 24 to 32. Dito sa Visayas at sa Mindanao, dahil binanggit na natin yung Palawan kanina, mababa lamang yung tsansa ng mga pag-ulan. Easterlies pa rin ang nakakaapekto sa atin, bahagyang mainit pa rin yung mararanasan natin, lalo na kapag tanghali, pero mababa din yung tsansa ng pag-ulan at nandun yung tsansa ng mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan for specific area lamang. Halimbawa, dito sa Panay Island, may ilang mga municipality lang dyan na posibleng makaranas ng panandaliang mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura natin dito sa Cebu ay 26 to 32, ganun din dito sa Iloilo. Sa Tacloban naman ay 24 to 32 at sa Davao ay 25 to 33. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero yung maximum wave height na pwede nating ma-encounter kapag tayo pumalaot ay hanggang 3.7. At tulad po ng binanggit natin kanina, yung muling paglakas ng hanging amihan ay posible rin na mag-ambag na mas tumaas pa yung mga alon na posibleng makaapekto sa mga kababayan natin dito sa Northern Luzon. At posible rin na magtaas na tayo ng gale warning mamayang gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw. Kaya mahalaga rin po na informed tayo patungkol dito. Para sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw, simula Linggo hanggang Tuesday, magpapatuloy yung hanging amihan. At tulad po ng binanggit natin, magpapatuloy yan at aabot na rin hanggang sa Legazpi City. Actually, posible rin na umabot itong amihan hanggang sa ilang bahagi ng Visayas. Kaya naman po, dito sa Baguio at sa Legazpi, sa Sunday at sa Monday, mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Ito po yung mga cloudy at walang naka-icon na mga araw. Ibig sabihin, magiging cloudy, maulap yung ating himpapawid at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman po sa Metro Cebu, sa Iloilo at sa Tacloban, ay mababa lamang yung tsansa ng mga pag-ulan, pero dahil sa paglakas ng amihan dito sa Tacloban City at ganun din sa Northern Mindanao na ipapakita ko rin mamaya, ay mas tataas yung tsansa ng pag-ulan, lalo na by Monday. Kasabay po yan nung paglakas ng hanging amihan. At tulad ng binanggit natin, dito sa Cagayan de Oro as part of Northern Mindanao, ay mataas din yung tsansa ng pag-ulan dito sa Monday. Pero from Sunday to Tuesday, except dito sa binanggit natin, ay mababa generally yung tsansa ng mga pag-ulan. Except lang dun sa mga localized thunderstorm na posible pa rin throughout our forecast period. Noong kahapon po ay pinakita natin paano ba puntahan yung website ng Pag-asa at paano ba makikita yung issuance ng Pag-asa patungkol sa heat index. Ito po yung binanggit natin kahapon na table na past 5 days na heat index na observe. Maximum heat index po yan at yung susunod na 2 araw na forecast natin ng heat index. At ito po yung bagong gusto nating i-share. Meron po tayong automatic weather stations, AWS, throughout the country. At dito po ay pwede nating makita
kung ano po kaya yung katumbas na measurement ng heat index natin sa ilang lugar sa ating bansa, kung saan tayo merong mga stations. Pwede rin po natin itong i-explore. And of course, iba po yung measurement nitong automatic weather stations at saka yung mga synoptic stations natin na nakalagay dun sa table kanina. Yung synoptic station po natin, ito yung mga manned station. May mga tao po mismo na nagme-measure ng temperature, relative humidity, and others. At dito naman po, ito po yung automatic lamang. Inahayaan lang po yan, usually solar power, and eventually sila yung nag-send ng data sa atin dito sa Pag-asa at dito po natin sila pinapalabas para sa monitoring natin. Kung meron po bang bagyo, wala po. Pero meron pong potensyal. May low chance na may mamuong low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Pero ang good news po dito, hindi naman po natin ito nakikita na makakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:05 at muling sisikat bukas sa ganap na 6:09 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.